Noong umaga ng December 11, 2017, isang kotse ang huminto malapit sa Serpukhov Hospital. Isang lalaki ang bumaba. Binuksan niya ang likurang pinto at hinila palabas ang isang babae. Inihagis niya ang isang duguang kahon ng sapatos sa tabi niya. Pagkatapos ay mabilis siyang bumalik sa kotse at umalis. Sa una, medyo nalito pa ang mga tao sa lugar dahil sa bilis ng pangyayari. Nang mahimasmasan ay nagmadali silang lumapit sa babae upang tumulong. Isang lalaki ang unang lumapit at agad na umatras. Ang kawawang babae ay walang mga kamay. Maraming dugo ang umaagos mula sa mga naputol na bahagi. Sila ay sumigaw at tumawag ng mga doktor. Binuksan nila ang kahon at nakita ang mga naputol na daliri at ang kanang kamay ng babae. Maraming tao ang nakaramdam ng matinding pag-alala. Kahit ang mga staff ng ospital, na sanay na sa mga ganitong bagay, ay hindi makapaniwala. Sa una, akala nila na baka may aksidente, na ang lalaki ay isang saksi at nagligtas sa buhay ng babae. Pero nang ilagay ng mga doktor ang sugatang babae sa stretcher, sinabi nito na asawa niya ang lalaking naghatid sa kanya at ito rin ang may gawa sa pagputol ng kanyang mga kamay. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Don't forget to subscribe and click the notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Margarita Shekina ay ipinanganak noong 1992. Siya ay naninirahan sa Serpukhov, isang maliit na bayan sa timog ng Moscow. Ang kanyang ina ay si Irina Shekina. May nakababatang kapatid siyang lalaki na si Ilya Shekin at isa pang babaeng kapatid. Nagpakasal siya kay Dmitry Grachev noong 2012. Magkasama silang naninirahan sa isang inuupahang apartment kasama ang kanilang dalawang anak na lalaki. Ang unang anak na lalaki na isinunod sa pangalan ni Dmitry ay ipinanganak noong 2013 at ang pangalawang anak na si Daniel ay ipinanganak noong 2014. Sa lahat ng larawan ng mag-asawa at ang mga litrato kasama ang kanilang mga anak, sila ay tila isang perpekto, masaya at puno ng pagmamahal na pamilya. Noong 2014, nagtapos si Margarita ng Economics and Management sa Moscow State Academy of Economics. Umangat naman ang karera ni Margarita nang bumalik mula sa maternity leave. Siya ang naging head ng marketing department sa isang local newspaper. Kasama ang kanyang kapatid na babae, nagmamay-ari siya ng matagumpay na beauty salon. Palagi siyang nag-aayos ng sarili, nagpapaganda at bumibili at nagsusuot ng mga magagandang damit. Sa madaling salita, siya ay isang matagumpay na babae, hindi lamang sa kanyang trabaho at mas kumikita ng malaki kaysa sa kanyang asawa. Si Dmitry Odyma, sa kanyang pamilya at mga kaibigan, ay nagtatrabaho bilang forklift driver sa isang warehouse sa Chekhov. Sa kabila ng lahat, si Margarita ay mapagmahal at sumusuporta sa kanyang asawa. Nagdesisyon si Dmitry na mag-aral ng mas mataas na edukasyon. Nag-enroll siya sa isang correspondence department at nag-aral para maging psychologist. Si Margarita ang gumawa ng kanyang mga term papers at thesis. Hindi naman maganda ang opinyon ng mga kasamahan sa trabaho ni Dmitry. Siya ay inilarawan bilang arogante. Lagi niyang inilalagay ang sarili na angat sa iba. Mahalaga sa kanya na makita bilang isang matagumpay na tao. Lahat ng mga larawan sa social networks, kung saan kasama niya ang mga anak at si Margarita, ay nagpapakita na siya ay isang mapagmahal na ama. Ngunit, lahat ng ito ay palabas lamang. Minsan nang nagreklamo si Margarita sa kanyang pamilya na nagbago na si Dmitry. Siya ay nagsimulang lumayo sa pamilya,
hindi tumutulong sa bahay o sa mga bata, bagamat hinihingi pa rin niya ang mas malaking atensyon para sa kanyang sarili. Sinubukan niyang kontrolin ang bawat aspeto ng buhay ni Margarita. Sinisilip ang kanyang mga email at text messages. Tinatawagan ang asawa kahit oras ng trabaho. Palagi niya itong sinasabihan ng mga masasakit na salita. Minsan pa ay pinunit nito ang passport ng kanyang asawa sa labis umano na pagsiselos. Kaya't dumating ang araw na sinabi ni Margarita kay Dimitri na kailangan na nilang maghiwalay, ayaw na niyang makipag-ugnayan pa sa kanya. Mariin namang tumutol si Dimitri. Ayaw niyang iwan ang mga bata. Sinimulan niyang pagbantaan ng seryoso si Margarita. Ang kanilang pinakamalaking away ay nang akusahan niya ang asawa na mailihim na relasyon sa ibang lalaki. Nakita niya ang isang deleted message sa cellphone ni Margarita mula sa isang katrabaho. Pinaghinalaan niyang mailihim na relasyon ito. Ayon naman kay Margarita, pinapagawa niya ang isang laruan ng mga bata sa kanyang katrabaho dahil hindi na nga tumutulong si Dimitri sa kanya. Nag-reply ang kanyang katrabaho halos gabi na, kaya't naisip niyang burahin ito upang hindi isipin ni Dimitri ng kung ano-anong masamang bagay sa kanya. Ang nasabing lalaki ay nagtatrabaho bilang driver sa kumpanyang pinapasukan ni Margarita. Mas matanda ang katrabaho kay Dimitri ng mga ilang taon. At kinumpirma naman ng lalaki sa panahon ng paglilitis na kahit kailan ay wala silang relasyon ni Margarita. At hindi nga siya nagkamali nang malaman ni Dimitri ang naburang text message. Galit na galit si Dimitri. Mula noon, ilang beses na niyang binantaan ang babae. Sinasaktan siya para mapaamin kung sino ang kanyang kalaguyo. Minsan pa'y tinutukan niya ito ng kutsilyo sa lieg mahigit 1 buwan bago ang trahedya. Dinala niya si Margarita sa kagubatan para puwersahin itong paaminin sa karelasyon umano nito. Ngunit, mariing iginiit ni Margarita na wala siyang karelasyon at ang naturang lalaki ay katrabaho lamang. Pagkatapos nito, nagpunta si Margarita sa lokal na istasyon ng pulis para magreklamo. Ngunit walang agarang aksyon ang mga pulis. Sinabihan lamang siyang ayusin ang kanilang pagsasama at ang kanilang away mag-asawa ay lilipas din. Minsan pang pinilit ni Dimitri ang kanyang asawa na pumunta sa Moscow para sumailalim sa polygraph test, ngunit lumabas sa resulta na hindi nagsisinungaling si Margarita sa kanya. Pansamantalang kumalma naman si Dimitri. Pagkatapos, pinaalis ni Margarita si Dimitri sa kanilang apartment. Sa mga panahong iyon, nakatira sila ng magkahiwalay ng bahay. Ngunit hindi pa sila opisyal na naghiwalay. Libre pa ring nakakalabas-masok sa kanilang apartment si Dimitri upang bisitahin ang mga anak. Makalipas ang mga ilang araw, tinawagan ng pulis si Dimitri sa cellphone nito. Pinagsabihan lamang ang lalaki sa kanyang mga ginawang mali. Gayunpaman, wala pa ring nakitang dahilan ang lokal na pulisya para magbukas ng kaso laban kay Dimitri. Sa unang bahagi ng Disyembre, isinara ang kaso at 3 araw lamang ang lumipas, nagpasya si Dimitri na parusahan si Margarita sa pamamagitan ng pagpinsala sa kanya habang buhay. Sa umaga ng December 11, 2017, na-late si Margarita kasama ang mga anak papunta sa kindergarten school ng mga ito na matatagpuan sa ibang bahagi ng lungsod. Nag-alok si Dimitri na ihatid sila. Inihatid nila ang kanilang 2 anak, pagkatapos ay dapat ihatid ni Dimitri si Margarita sa trabaho, ngunit sa di inaasahan, iba ang dinaanan nilang ruta. Ang tahimik na umaga ni Margarita ay naging isang bangungot. Inilak ni Dimitri ang mga pinto ng kotse at nagmaneho palabas ng bayan. Huminto ang kotse sa isang kagubatan, malayo sa mga residential buildings at sementadong daan. Inutusan niya si Margarita na bumaba ng sasakyan. Ipinakita pa nito sa babae ang mga itinatagong gamit na nasa trunk ng kotse. Isang palakol, mga medical tourniquet, at isang garapon ng likido.
Agad naisip ni Margarita na ito ay asido, dahil kamakailan lamang, pinagbantaan siya ni Dimitri na bubuhusan siya ng kemikal ng ilang beses. Sinabihan siya ng lalaki na alisin ang kanyang suot na coat at bumaba ng kotse sa kabila ng malamig na panahon. Pinagbantaan siyang pupukpukin ang kanyang ulo gamit ang buntot ng palakol at hihilahin siya palabas kung hindi siya susunod. Ayaw ni Margarita na lumabas. Siya ay sumigaw at nagmakaawa na pakawalan siya. Iwinagayway naman ni Dimitri ang palakol sa harapan niya. Walang nagawa si Margarita kundi gawin ang gusto nito. Pinaluhod siya at itinali ang mga kamay niya gamit ang tourniquet. Pagkatapos, itinali ang mga ito gamit ang plastic, katulad ng mga ginagamit sa pag-aayos ng mga wire ng kuryente sa bahay. Patuloy na nakiusap si Margarita na huwag siyang saktan. Sa isang punto, tila biglang nagbago ng isip si Dimitri. Pinayagan niya itong bumalik sa kotse. Ngunit biglang nagbago ulit ang isip ng lalaki at itinulak siyang muli palabas ng kotse. Sinabi niya na kailangan tapusin na ang mga bagay. Hinila niya si Margarita pabalik sa kagubatan at pinaluhod ulit. Inilagay niya ang mga nakatali na mga kamay nito sa isang tuod ng kahoy at sabay lingon sa kabila. Sinimulan nitong paghahampasin ng palakol ang mga kamay ni Margarita. Hindi ito tumigil hanggat hindi niya naputol ng tuluyan ang mga kamay nito. Sinubukan ni Margarita na gumapang sa kabila ng matinding sakit. Ngunit inupuan siya ni Dimitri at pinaghahampas siya ng buntot ng palakol ng ilang beses. Mahigit sa 40 hampas ang natamo niya sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang buong insidente ay tumagal ng mahigit sa 1 oras. Si Margarita ay gising sa buong oras ng kanyang pagpapahirap. Pagkatapos, mabilis na isinakay ni Dimitri ang kanyang asawa sa kotse at bumalik sa lungsod. Ngayon ay malinaw na pinagplanuhan niya ang lahat. Hindi niya planong makulong dahil sa pagpatay. Inihatid niya ang kanyang sugatang asawa sa ospital hindi dahil sa awa. Kampante siya na hindi makukulong ng matagal dahil February pa lang ng taong iyon, pinawalang sala na ng Duma, ang legislative body ng Russia, ang domestic violence na hindi nangangailangan ang pagpapagamot sa ospital. Sa ilalim ng batas, kung ang domestic violence ay nagdudulot ng maliit na pinsala, wala nang parusa sa nagkasala. Magiging domestic violence lamang kung ito ay nagdudulot ng malubhang pinsala na magdadala sa biktima sa ospital. Ito ay magiging isang kriminal na gawain. Ang mga unang beses na nagkasala ay kadalasang nakakakuha lamang ng multa na 5,000 rubles o $88 sa panahong iyon. At ang pinakamatagal na parusa ay mahigit 10 taon lamang. Isang bagay na hindi makatarungan sa mga biktima, lalo na sa bansang Russia na mataas ang kaso ng domestic violence. Pagkatapos ng ginawa ni Dimitri, ay tinawagan niya ang kanyang tiyahin upang sabihin na nagawa na niya ang kanyang gusto at ipinakiusap na alagaan ang kanyang ina. Pagkatapos nito, hindi na siya nagtago. Inaresto siya ng pulisya sa kanyang bahay. Hindi siya nanlaban at hindi sinubukang tumakas. Sumama siya sa pulisya sa kagubatan, sa lugar kung saan pinahirapan si Margarita. Naroon ang naputol na kaliwang kamay ng babae. Samantala sa Serpukhov Hospital, nagkaroon ng stump sa parehong kamay ni Margarita, at pagkatapos ay agarang inilipat siya sa Moscow City Clinical Hospital, kung saan nagawa nilang ibalik ang kanyang kaliwang kamay. Natagpuan ng mga pulis ang buong naputol na kaliwang kamay sa kagubatan na nahulog sa bahagi ng nyebe. Ito ay napanatili at naidugtong muli ng mga surgeon. Ngunit, hindi na isalba ang kanyang kanang kamay. Ang buong operasyon ay tumagal ng mahigit sa 10 oras. Mapalad naman si Margarita sa kabila ng napakasakit na nangyari sa kanya. Ang kanyang kwento ay nakuha ang pansin ng buong bansa at milyon-milyong tao ang nakarinig tungkol sa napakasakit na sinapit ng biktima. Mabilis na nakalikom si Margarita ng pera sa pamamagitan ng personal na donasyon para sa isang operasyon sa Germany upang maikabit ang isang bionic hand. Nakatanggap pa siya ng mas maraming donasyon pagkatapos.
At matapos ang ilang operasyon at therapy, gumagamit na siya ngayon ng isang sopistikadong artipisyal na kamay na konektado sa kanyang mga kalamnan upang magamit ito sa paghawak ng mga bagay. Ang kanyang kaliwang kamay naman ay gumagana hanggang 30%. Samantala, ayon sa investigasyon, hindi nakarehistro si Dimitri sa isang psychiatrist. Namuhay siya ng malusog at hindi umiinom o naninigarilyo kahit sa mga pagdiriwang ng pamilya. Ayon sa ulat ng pulis, walang natagpo ang bakas ng alkohol o droga sa kanyang dugo noong nagyari ang krimen. Lumabas din sa psychiatric evaluation na siya ay nasa wastong pag-iisip ng ginawa ang krimen. Nagulat naman ang mga tao at gustong malaman kung ano ang nagtulak sa salarin na gawin ang krimen sa kanyang asawa. Sinabi ng isang psychiatrist na hindi kasama sa kaso na ang ganitong kalupitan ay isang palatandaan ng mga problema sa isip na hindi pa umabot sa antas ng isang tunay na mental illness. Ang kalupitan ni Dimitri ay isang pagtatangkang ipakita ang kanyang dominasyon. Pinalala ito ng kanyang kawalang pakundangan na abusuhin ang asawa at kawalang kakayahan ng biktima na lumaban. Siyempre, hindi naging ganito si Dimitri agad-agad. Ang mga palatandaan ay maaaring nagmula pa sa pagkabata, dagdag pa ng psychiatrist. At tama nga ang psychiatrist. Lumabas sa mga ulat na lumaki si Dimitri Grachev ng walang ama. Naghiwalay ang kanyang mga magulang nang siya ay nasa murang edad pa lamang. Ang kanyang ama ay nakulong dahil sa pagpatay. Nagsilbi si Dimitri Grachev Sr. ng mahigit 10 taon sa kulungan. Siya ay pinalaya at umuwi sa Serpukhov ilang buwan na ang nakalipas ng taong ding iyon. Isang kapitbahay ang nagsabi na si Dimitri ay nakikihalubilo sa mga masamang tao noong kanyang kabataan. Mahilig ang kanilang grupo na magpahirap ng mga hayop, lalo na ang mga pusa. Binabato at pinapanood ang mga hayop na namamatay sa sakit. Si Dimitri ay na-expelled mula sa paaralan noong mga huling taon niya dahil sa masamang ugali. Madalas siyang nakikipag-away. Natapos naman niya ang kanyang edukasyon sa pamamagitan ng pag-aaral sa isang evening school. At ang ganitong uri ng tao ay nakapag-asawa ng isang matalino, mahusay na estudyante na mula sa isang edukadong pamilya. Alam ni Dimitri kung paano linlangin ang mga tao sa kanyang panlabas na anyo. Noong January 2018, opisyal na nagsampa ng diborsyo si Margarita Gracheva. Sinubukan niyang tanggalan ng karapatan sa pagiging magulang ang kanyang dating asawa. Si Dimitri Grachev ay nakadetain at isang kasong kriminal ang isinampa laban sa kanya sa ilalim ng artikulo na Intentional Infliction of Grievous Bodily Harm. Ang pinakamataas na parusa para sa artikulong ito ay 10 taon na pagkakakulong. Sa panahon ng paglilitis, kapansin-pansin ang pagiging kalmado ni Dimitri na parang walang malupit na kasalanang ginawa. Sa huli, si Dimitri Grachev ay nahatulan ng 14 na taon sa bilangguan at ipinagbabawal na lumapit sa kanilang mga anak. Bukod dito, ang pulis na tumangging magsampa ng kaso laban kay Dimitri noong nagreklamo si Margarita ay tinanggal sa kanyang trabaho matapos ang mga otoridad ay nagsagawa ng kanilang internal investigation. Ang mga resulta ng kanilang investigasyon ay nagpapatunay na kung ang naturang pulis ay agarang tumugon at kinasuhan si Dimitri sa isang kasong kriminal, ay maaaring hindi nangyari ang trahedya. Ipinahayag ni Margarita na ang hatol laban sa kanyang dating asawa ay hindi nagbigay sa kanya ng seguridad. Ang tanging nararamdaman niya para kay Dimitri ay takot. Takot na balang araw ay babalik siya at magdudulot ng higit pang sakit hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kanyang kapamilya. Pagkatapos ng paglilitis, naging mas maayos ang buhay ni Margarita. Siya ay naging host sa isang Russian talk show. Ang programa ay tungkol sa diskusyon ng mga biktima ng domestic violence na kanilang naranasan. Taong 2019, naisulat niya ang isang librong, Happy Without Hands. Dito niya ibinahagi ang trahedya na nangyari sa kanya, kung paano siya natutong mamuhay gamit ang kanyang bagong mga kamay. Sa pambihirang pagkakataon,
Inutusan ng European Court ang gobyerno ng Russia na bayaran si Margarita ng humigit kumulang €370,000 para sa mga gastos sa medikal, pagkawala ng kita, at non-pecuniary damages. Pinayuhan ng korte ang Russia na gumawa ng agarang hakbang upang maiwasan ang mga ganitong marahas na pag-atake sa mga kababaihan sa bansa at pinansin din ang nakakagulat na antas ng domestic violence sa bansa. Ang statistics tungkol sa domestic violence sa Russia ay mahirap makuha. 75% ng mga kababaihan sa Russia ay nakakaranas ng domestic violence mula sa kanilang partner sa isang punto ng kanilang buhay. Ang datos na ito ay mula sa isang pag-aaral na inilabas ng isang grupo sa isang unibersidad sa St. Petersburg noong 2019. Si Margarita ay muling ikinasal at nagkaroon ng anak sa kanyang bagong asawa. Ang kanyang dalawang mga anak na lalaki ay masayang naninirahan kasama ang kanilang ina. Maraming salamat sa inyong panunood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.